Hello po. Are, narinig po kami uli sa Dumantay. At kami po ay nag-uutay-utay na po uli. Naglalagay po kami ng muhon din sa areang nabili po ni JR. Ay hindi po, wala po siya ngayon at may ginagawa po yata sa bahay, hindi po sumunod. Kaya kami pa rin po ang nadidini. And inililipat po ni Papa Uji ang kotse namin. Napaka sobrang init po dito. Ayun pong kutseng yun ay dun sa isang nakabili ng lupa. Naririto po sila ngayon. O yung bata, nagsasaranggola. Yung mag-ama. Bali mag-anak sila. Yun, tinapat na ng asawa ko dun sa lilim. Pinagtabi na yung kotse nung kalapit bahay, kalapit lupa namin. May puno po doon ng ano po kaya yung punong ayun? Yung India na may amoy. Masarap po pero may amoy po siya pag kinakain. Ano po kayang tawag doon sa India na yun? Nasa malapit sa tapat ng kotse. Ayan. Ayan. Tanin nyo naman ang mga Indian o kalalaki. Ayan po ang mga Indian. Ang dami na hitik sa bunga. Sawan-sawa kami ngayon dito sa Indian. At ang nabili po naming lupa ay medyo kanya-kanyang puno po. Napakalaki po ng puno. Ay napakadami po. Ayan po. Pupunta po tayo dito. Ay, ari pala po may mga baka-bakante. Sobrang init po. Oh. Ano po kaya ito? Ay, sobrang init. Sobrang tuyong-tuyo ng ibang mga lupa. Ayan po. Tuyong-tuyo ng ibang mga lupa. Dito po ito sa Dumantay. Sa hinuhulugan namin. Pero pa dito po kami kuha ng lupa, hinuhulugan po. Ayan po siya. Ayan yung taas ng kawayan, no? Sasayaw-sayaw. Siguro malakas po ang hangin dito kahit po sobrang init. Ayan po. Ayan naman, no, mga Indian. Sobrang dami. Halos mga tuyo ng ibang puno. Pero yung Indian mango talagang hitik sa bunga. Ito daw po May ay sobra ng mapuputi na ika nga ay di sa isang buwan na po. Dahil kahit ga po meron ng yan, dito po tayo sa lilim. Kahit po meron ng mga may-ari ng bahay na tapat-tapat na nga po. Meron ka po mga ibang tao dito na nakuha po. Tulad yung isang may-ari ng bahay. Nakita yung nag-deliver daw po ng buhangin sa isang nagpapagawa sa unahan. Aba, ay makita daw niya paglabas ng kanilang bahay ay yung nagdi-deliver daw po ng buhangin ay may dalang sakot at kalahating sako na daw po ang nakuhang Indian doon sa puno. Ay di kanya daw pong pinunat. Ang sabi daw, abay utoy. Ay parang ikaw ay namumuti sa sarili mong puno. Ay ayos lang naman kung kakauntit kainin. Ay pero pag utoy sako-sako na, aba, ay dapat ikay bumayad na. Sabi daw gayon ng yung kapatid na may-ari ng bahay. Dahil magkakapatid nga po itong aming nabilhan. Ay di napahiya yata po yung nagde-deliver ng buhangin. Ay di yung pong kalahating sako nadala niya, binitbit na po niya. Hindi na naman po siya sinaway nung matandang may-ari at napakabait nga po. Magkakapatid po yung mababait po sila. Pinabayaan na pong bitbitin yung kalahating sakong Indian mango. Aray ko, Diyos ko po, tunay naman. Ayun po sinasabi ko, kahit hindi naman kanila ay sila ay kumukuha. Ay di ka po pagka halimbawa ito. Ngayon, natapat po kami sa may puno din kami po ng Indian. Ay di po ay
Kami po ay pag na isang nakapamuti na po ako kahapon, isang malaking eco bag pinamigay ko po sa aking mga kapatid. Abot na abot po ng aking kamay. Tingnan niyo. Ayan po. Ayan. Di ka po abot na abot yun. Ayan no. Abot na abot po ng kamay. Itan. Sasabi ko sa inyo, maalwan lang po. Punta po tayo kay Papa Oji. Sobrang init. Sobrang init. Ayan po yung Indian. Yan po Indian. May iba pong Indian ang tawag. Di ko po alam. Kaya po yan po. Yan po si Pa. Ari po ang aking si Papa Oji. Nilipat ang aming sasakyan sa dilim. Ayan po. May birthday yan po yung kalapit lupa namin dito nag-celebrate ng birthday po. Thank you po. Yan, bye-bye po. God bless.